May kwento ako sa'yo. May lalaking nagngangalang Carlos. 7 buwan niyang niligawan ng isang babae. Araw-araw may good morning text. Gabi-gabi, may good night message. Kapag may problema ang babae, nandyan siya. Kapag may kailangan, siya ang tumatakbo. Tapos isang araw nag-text ang babae, "Carlos, thank you sa lahat. Pero feeling ko mas okay tayo as friends." Nadurog si Carlos. Pero alam mo ang ginawa niya? Hindi siya tumigil. Nag-double time pa. Mas minadali ang pag-reply. Mas pinadalas ang pag-aya. Mas pinakita ang effort. At ano ang nangyari? Mas lalo siyang naging invisible. Ngayon tatanungin kita, bakit ganon? Bakit kapag mas naghahabol ka, mas tumatakbo sila? Bakit kapag mas pinapakita mo ang pagmamahal mo, mas nawawala ang halaga mo? At ang mas masakit na tanong, paano ka magiging important sa kanila nang hindi ka nagmumukhang desperado? Sa video na to, hindi kita tuturuan kung paano mambola. Hindi kita tuturuan ng mind games. Hindi rin kita tuturuan ng manipulation tactics. Tuturuan kita ng katotohanan na hindi mo maririnig sa mga love songs. Ng prinsipyo na ginagamit ng mga taong tunay na kinikilala ang halaga nila. Tuturuan kita kung paano ka mamimiss ng babae nang hindi ka naghahabol. Hindi dahil nag-playing hard to get ka, kundi dahil naging tunay kang tao na may sariling mundo. Makinig ka ng mabuti. Kasi ang mga susunod kong sasabihin, magbabago ng perspective mo sa relasyon, sa pagmamahal, at sa kung sino ka bilang lalaki. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking mali ng karamihan sa mga lalaki? Pagdating sa babae, hindi ang kakulangan ng gwapo. Hindi ang kakulangan ng pera. Hindi rin ang kakulangan ng height. Ang pinakamalaking mali, ang pagkawala ng sarili. Tignan mo ang karamihan ng mga lalaki kapag may gusto silang babae. Parang nabubura ang kanilang pagkatao. Biglang nawala ang hobbies. Biglang nawala ang mga kaibigan. Biglang nawala ang mga pangarap. Lahat ng oras puro babae na ang laman ng isip. Umaga, good morning, kumain ka na ba? Tanghali, lunch na, kumain ka na? Hapon, how's your day? Gabi, uwi ka na, ingat ka. Paulit-ulit, araw-araw, walang tigil. At sa isip ng lalaki, ito ang tama. Kasi ito ang nakikita niya sa mga pelikula. Ito ang naririnig niya sa mga kanta. Na ang tunay na pagmamahal, handang gawin ang lahat. Na ang tunay na lalaki, pursigido. Pero alam mo ang totoo, ang pursigido at desperado manipis lang ang linya. At sa mata ng babae kapag nawala ang respeto mo sa sarili mo, mawawala rin ang respeto nila sa'yo. Kasi tingnan mo, kapag ikaw ay laging available, ano ang message na napapasa mo? Na wala kang ginagawa. Na wala kang buhay, na ang mundo mo ay umiikot lang sa kanya. At sino ba ang interesado sa taong walang mundo? Isipin mo. Kung ikaw ay isang libro at ang unang chapter pa lang, alam na ng babae ang lahat ng mangyayari hanggang sa ending, bakit niya pa pagtutuunan ng pansin? Bakit pa niya babasahin? Ang katotohanan, ang tao ay natural na attracted sa mystery, sa challenge, sa kung ano ang hindi nila ganap na nakukuha. Pero kapag nilabas mo na lahat ng baraha mo sa unang laro pa lang, wala nang thrill, wala nang excitement, wala nang dahilan para mag-invest ng attention. At dito ka nagkakamali, hindi mo naiintindihan na ang pagmamahal, hindi lang tungkol sa pagbibigay. Tungkol din sa pagprotekta sa sarili mong dignidad. Maraming lalaki ang naniniwala sa martyr mentality, na ang tunay na pag-ibig, handang magsakripisyo ng lahat, handang magtiis, handang maghintay, handang masaktan. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang saan ang linya between pagmamahal at kawalan ng self-respect? Kasi ang totoo, kapag minahal mo ang isang tao ng higit pa sa pagmamahal mo sa sarili mo, hindi ka nag-love. Nag-self-destruct ka. Tignan mo ang mga taong ganito, ang mga taong binigay ang lahat pero wala namang natanggap. Ano ang napala nila? Heartbreak, depression, anxiety. At ang feeling na hindi sila sapat. Pero ang katotohanan, hindi sila kulang. Ang mali lang, binigay nila ang sarili nila sa taong hindi naman nag-appreciate. At bakit hindi nag-appreciate? Dahil libre. Dahil walang effort para makuha. Dahil nandyan lang palagi. Ganyan ang human psychology. Ang mga bagay na madaling makuha, mabilis ding mawala ng halaga.
Kaya nga ang mga limited edition mahal. Ang mga rare items hinahangad. Ang mga taong mahirap makuha nirerespeto. Pero ikaw, naging unlimited stock ka. Always on sale. Buy one, take one. At ang masaklap, hindi mo rin naman gusto na ganyan ang tingin sa'yo. Ang gusto mo lang naman, mahalin ka rin. Maramdaman mo na importante ka. Pero alam mo kung paano mo makukuha ang gusto mo. Hindi sa pagbeg, hindi sa pag-chase, hindi sa pagpapakita na siya ang mundo mo, kundi sa pagpapakita na ikaw ay isang mundo na deserve niyang i-explore. Kaya ang tanong, bakit hindi ka namimiss? Dahil wala kang iniwang space para sa kanya na mag-miss sa'yo. Laging nandyan ka. Laging available, laging ready, parang customer service na 24/7. At sino ba ang namimiss ang customer service? Ang namimiss ang mga taong may sariling buhay. Ang mga taong may sariling mundo. Ang mga taong kahit wala ka, masaya pa rin sila. Pero kapag nandyan ka, mas masaya sila. Hindi yung mundo nila ay umiikot sa'yo at kapag wala ka, bumagsak ang lahat. Kasi alam mo ba ang difference between attraction at obligation? Ang attraction, gusto nilang makita ka. Ang obligation, dapat nilang makita ka. At kapag naging obligation ka na, wala nang spark. Wala nang excitement, wala nang longing. Ngayon palalimin natin ang problema. Alam mo ba kung bakit ka patuloy na umaasa kahit alam mong wala nang pag-asa? Dahil sa isang psychological trap na tinatawag na intermittent reinforcement. Parang gambling. Kapag ikaw ay naglalaro ng slot machine, hindi ka palaging nananalo. Pero bihira, may jackpot. At ang maliit na panalo na yan, sapat na para bumalik ka ulit. Para mag-try ulit. Para mag-hope ulit. Ganyan din sa relasyon. May mga araw na malamig siya sa'yo. Walang reply, walang effort, parang wala kang halaga. Pero biglang may isang text. Isang simple na hello, kamusta ka at parang nabuhay ka ulit. Parang may pag-asa ulit. Parang worth it ulit ang paghihintay. Kaya ano ang ginagawa mo? Naghihintay ka ulit. Umaasa ka ulit. Nag-invest ka ulit ng oras, energy at emosyon. At ang cycle patuloy. Pero alam mo ba kung ano ang mas masakit? Habang ikaw ay naghihintay. Habang ikaw ay nag-aantay ng sign na baka mahalin ka rin niya, nawawala ang buhay mo. Yung mga kaibigan mo na gustong makipag-bonding, sinabi mong busy ka. Pero ang totoo, naghihintay ka lang ng text niya. Yung mga opportunity na dumating, hindi mo kinuha. Kasi baka kailangan ka niya bigla. Yung mga pangarap mo nakapos. Kasi ang priority mo ngayon siya. At ilang buwan, ilang taon ang lumipas, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Sino ka na ba? Naging supporting character ka na lang sa sarili mong buhay. Naging extra. Naging backdrop sa kwento ng iba. At ang pinakamasakit na realisasyon, kahit anong gawin mo, kahit anong sakripisyo mo, hindi ka pa rin naging priority niya. Kasi alam mo ba ang katotohanan na ayaw mong tanggapin? Kapag may gusto talaga sa'yo ang babae, hindi mo kailangan manghula. Hindi mo kailangan mag-interpret ng mga signals. Hindi mo kailangan mag-decode ng mga cryptic messages. Kapag gusto ka, lilinisin nila ang schedule nila para sa'yo. Iseseryoso ka nila. Irerespeto ka nila. Pero kapag ikaw ay option lang, ikaw ang nag-adjust. Ikaw ang naghihintay. Ikaw ang umaasa. At alam mo kung bakit ka nagstay sa situation na yan. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil na-invest ka na. Yung tinatawag na sunk cost fallacy. Sayang naman ang 7 buwan ko. Sayang naman ang lahat ng effort ko. Baka kasi kaunting push pa lang magbabago na ang isip niya. Pero ang katotohanan, ang relasyon hindi investment na babalik sa iyo ang puhunan mo. Ang relasyon dapat mutual, dapat balanced, dapat may reciprocation. Kapag ikaw lang ang nagbibigay at siya ay tumatanggap lang, hindi yan relasyon. Yan ay exploitation. At oo, masakit yan. Masakit tanggapin na ang taong mahal mo hindi ka mahal. Pero mas masakit ang magpatuloy sa kasinungalingan. Kasi habang tumatagal, lumalaki ang resentment, lumalaki ang galit. Hindi sa kanya, kundi sa sarili mo. Magagalit ka sa sarili mo dahil bakit ang tanga-tanga mo? Bakit ka pa nagstay? Bakit hindi mo pa binigay sa sarili mo ang respeto na deserve mo? At yan ang nagiging poison sa sistema mo. Kasi kapag nawala ang respeto mo sa sarili mo, paano ka magiging attractive sa iba? Kapag ikaw mismo ay hindi naniniwala sa sarili mong worth, paano maniniwala ang iba? Ang totoo kasi, ang confidence, hindi galing sa validation ng iba. Ang confidence galing sa sarili mong conviction na ikaw ay may value kahit walang ibang nakakakita. Pero tingnan mo ang ginagawa mo. Hinihintay mo ang approval niya. Hinihintay mo ang reciprocation niya.
para maramdaman mo na may halaga ka. At yan ang dependency. At ang dependency hindi healthy. Kasi ang healthy relationship, dalawang kompleto ng tao na nagde-decide na magsama. Hindi dalawang kulang na tao na umaasa sa isa't isa para maging buo. Pero ikaw, ginawa mo siyang purpose mo. Ginawa mo siyang happiness mo, ginawa mo siyang identity mo. Kaya kapag wala siya, wala ka rin. At yan ang pinakadelikado. Kasi ang babae, hindi nila namimiss ang lalaking dependent sa kanila. Namimiss nila ang lalaking independent pero willing na mag-share ng mundo. Hindi nila namimiss ang lalaking needy. Namimiss nila ang lalaking strong pero gentle. Hindi nila namimiss ang lalaking walang sariling buhay. Namimiss nila ang lalaking busy sa sariling growth pero may time pa rin para sa kanila. At yan ang irony. Kapag desperado ka, wala kang kakayahan na maging attractive. Kasi ang desperasyon, amoy na amoy. Nakikita, nadarama. Pero kapag detached ka, kapag may sarili kang mundo, biglang may mystery. Biglang may challenge. Biglang may value. Kaya alam mo ba ang fundamental shift na kailangan mong gawin? Hindi sa kanya, kundi sa sarili mo. Kailangan mong i-shift ang perspective mo from paano ko siya makukuha to sino ako at ano ang halaga ko. Kailangan mong i-shift ang focus mo from paano ako magiging importante sa kanya to paano ako magiging proud sa sarili ko. Kailangan mong i-shift ang goal mo from sana ako naman ang mahalin niya to kailangan ko ba ng validation niya para maging complete? At sa shift na yan, dun magsisimula ang transformation. Kasi ang lalaking kilala ang halaga niya, hindi nagmamakaawa. Ang lalaking may sariling mundo, hindi naghahabol. Ang lalaking kompleto, hindi dependent. At ironically, yan ang klase ng lalaki na namimiss ng mga babae, hindi dahil nag-playing games, kundi dahil legit na may sariling buhay. Pero bago tayo pumunta doon, kailangan mo munang harapin ang tough question. Bakit ka ba talaga naghahabol? Dahil ba mahal mo siya? Or dahil natatakot kang mag-isa? Dahil ba special siya? Or dahil na-validate ka niya nung una at nag-crave ka na ng validation na yan? Dahil ba compatible kayo? O dahil comfortable ka na sa idea na siya ang the one at ayaw mong magsimula ulit? Kasi ang totoo, minsan ang paghahabol hindi tungkol sa kanya. Tungkol sa takot mo. Takot na walang ibang makaka-appreciate sa'yo. Takot na ito na ang last chance mo. Takot na kapag wala siya, wala ka ring halaga. Pero lahat ng yan, kasinungalingan. At hanggat naniniwala ka sa mga kasinungalingang yan, hindi ka magiging free, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging namimiss. Kaya ngayon pag-usapan natin ang solusyon. Pero warning, ang solusyon na ito hindi quick fix. Hindi magic formula, hindi manipulation tactic. Ang solusyon na ito, fundamental transformation. At nagsisimula ito sa isang prinsipyo ng Stoicism na sinabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Ang ibig sabihin, hindi mo makokontrol kung mamimiss ka niya or hindi. Pero may kontrol ka sa kung sino ka bilang tao. At yan ang susi. Kasi ang babae, hindi namimiss ang taong nag-try maging namimiss. Namimiss nila ang taong may sariling essence na naturally magnetic. Kaya ang unang hakbang, itigil mo ang paghahabol. Hindi dahil strategy yan, kundi dahil kailangan mo ng space para sa sarili mo. Isipin mo, paano ka makakapag-isip ng malinaw kung palagi kang nakafocus sa kanya? Paano mo malalaman ang gusto mo sa buhay kung ang buhay mo ay umiikot lang sa kanya? Kailangan mong lumayo. Hindi para saktan siya, kundi para makabalik ka sa sarili mo. At sa paglayo na yan may mangyayari. Una, makikita mo kung sino ka talaga. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo nang hindi siya involved? Ano ang mga pangarap mo na nakalimutan mo dahil naging pangarap mo na lang siyang makuha? Pangalawa, makikita mo ang situation ng mas malinaw. Kapag malayo ka, makikita mo kung tunay nga ba ang compatibility ninyo o projection lang ng gusto mong mangyari. Pangatlo, makikita niya ang absence mo. At dito nagsisimula ang shift. Kasi alam mo ba kung kailan ka lang namimiss? Kapag wala ka. Pero hindi pwedeng kunwari lang. Hindi pwedeng tactic lang na, sige mag-disappear ako for 3 days tapos babalik ako. Kasi alam mo ba kung ano ang difference ng tactic versus genuine? Ang tactic may agenda. Ang genuine walang inaasahan. Kapag nag-disappear ka para mamiss ka. Obvious yan. Kasi babalik ka rin naman after ilang araw. Kasi nag-check ka pa rin kung may text. Kasi nag-stalk ka pa rin ng social media. Pero kapag genuine ang paglayo mo, dahil kailangan mo talaga ng space para sa growth mo, ramdam yan. At dyan nagkakaroon ng power shift.
Kasi ngayon siya na ang nag-wonder. Bakit hindi na siya nag-text? Bakit parang okay lang siya na wala ako? Bakit parang may mas important siyang ginagawa? At sa wonder na yan may respeto na pumapasok. Kasi ang totoo, ang respeto, hindi nabibigay sa mga taong desperado. Ang respeto binibigay sa mga taong may sariling standards. At ano ang standards mo? Hindi mo deserve na maging option. Hindi mo deserve ang half-hearted effort. Hindi mo deserve ang breadcrumbs. Deserve mo ang tao na sigurado sa'yo. Deserve mo ang tao na proud na kasama ka. Deserve mo ang tao na willing mag-invest ng time and energy dahil alam niyang may value ka. Pero paano mo makukuha ang respect na yan? Sa pag-respect sa sarili mo. At ang pag-respect sa sarili mo ay nagsisimula sa pagkilala na ikaw ay complete ng tao kahit mag-isa. Kaya ang second step, buuin mo ang sarili mo. Ano ang hobbies na matagal mo nang gustong subukan? Gawin mo. Ano ang skills na gusto mong matutuhan? I-develop mo. Ano ang relationships na na-neglect mo dahil nag-focus ka sa kanya? Ayusin mo. Ano ang health mo na na-sacrifice mo dahil wala kang oras? Bigyan mo ng priority. Kasi alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag nag-invest ka sa sarili mo? Tumataas ang confidence mo. Hindi dahil may nag-validate sa'yo, kundi dahil nakikita mong lumalaki ka, umuunlad ka, nag-improve ka. At ang confidence na yan infectious, nakikita ng mga tao, nararamdaman, na-attract. Kasi ang tunay na attractive, hindi physical lang. Ang tunay na attractive, yung energy ng taong alam niya kung saan siya papunta. At yan ang irony ng buhay. Kapag nag-focus ka sa sarili mo, kapag ginawa mong priority ang growth mo, biglang dumadating ang opportunities. Biglang dumadating ang mga taong nag-appreciate sa'yo. Hindi dahil nag-change ang mundo, kundi dahil nag-change ka, naging version ka ng sarili mo na worth it na i-miss. At ngayon ang third step, presence versus availability. Kailangan mong intindihin ang difference. Ang availability nandyan ka palagi. Laging free. Laging ready. Ang presence kapag nandyan ka, nandito ka talaga. Focused, engaged, valuable. Ang babae, hindi nila kailangan ng lalaking laging nandyan. Kailangan nila ng lalaking kapag nandyan, ramdam nilang special ang moment. Kaya alam mo ba kung paano mo gagawing memorable ang presence mo? Hindi sa dami ng oras, kundi sa quality ng oras. Kapag kasama mo siya, mag-engage ka ng totoo. Makinig ka ng totoo. Maging present ka ng totoo. Pero kapag wala kayo, focus ka sa sarili mo. Sa buhay mo. Sa growth mo. And sa balance na yan, may magic na nangyayari. Kasi ngayon, ang oras na kasama ka niya, special. Hindi ordinaryo. Hindi taken for granted. Kasi hindi siya palaging nakakakuha ng attention mo. Kailangan niyang paghirapan. At yan ang fundamental shift. From ikaw ang nag-earn ng attention niya, to siya ang nag-earn ng attention mo. At sa shift na yan, may respeto na. May attraction na. May longing na. Kasi ang human nature attracted sa challenge, attracted sa rarity, attracted sa value. At nang dahil sa transformation mo, naging rare ka, naging valuable ka, hindi dahil nag-pretend ka, kundi dahil naging totoo ka sa sarili mo. At yan ang difference between playing games versus living your truth. Ang playing games, peke, panandalian, nakikita agad. Ang living your truth, authentic, sustainable, attractive. Kaya ang fourth step, detachment. At baka iniisip mo, paano ako mag-detach kung mahal ko siya? At yan ang misconception. Ang detachment hindi ibig sabihin na hindi mo na siya mahal. Ang detachment ibig sabihin na hindi ka dependent sa outcome. Mahal mo siya, pero okay ka rin kahit hindi kayo magkatuluyan. Gusto mo siya, pero hindi ka masisirang masira kung hindi ka niya gusto. Nag-invest ka, pero hindi ka nag-sacrifice ng dignidad mo. At sa detachment na yan may freedom. Freedom na maging totoo. Freedom na maging authentic. Freedom na hindi mag-pretend. Kasi ngayon wala kang takot na mawala siya. Kasi alam mo na kahit mawala siya, okay ka pa rin. At yan ang pinaka-attractive. Ang lalaking walang takot na mawala ka. Hindi dahil hindi ka niya mahal, kundi dahil mahal niya ang sarili niya at alam niyang deserve niya ang tao na sigurado sa kanya. Ngayong naintindihan mo na ang foundation, palalimin natin. Ang fifth step, create value in yourself. Alam mo ba kung ano ang difference ng ordinary versus extraordinary? Ang ordinary, predictable. Ang extraordinary, may something special. Kaya ang tanong, ano ang special sa'yo? Ano ang skills mo? Ano ang knowledge mo? Ano ang perspective mo na unique? Kasi ang babae attracted sa lalaking may depth, sa lalaking may substance, sa lalaking may kwento. Pero paano ka magkakaroon ng kwento kung ang buhay mo ay umiikot lang sa kanya? Kailangan mong lumabas. Kailangan mong mag-explore.
Kailangan mong mag-take ng risks. Subukan ang bagong restaurant. Basahin ang mga libro. Manood ng documentaries, mag-travel. Mag-volunteer. Matuto ng new skill. Kasi sa bawat experience, lumalaki ang mundo mo. At sa paglaki ng mundo mo, lumalaki ka rin bilang tao. At ngayon, kapag nag-usap kayo, may kwento ka. May insights ka. May perspective ka na interesting. Hindi na puro kumusta ka? Okay lang. Ikaw? Kundi genuine conversation tungkol sa mga bagay na passionate ka. Tungkol sa mga experiences na nag-shape sa'yo. Tungkol sa mga dreams na porsigi mo. At sa conversation na yan, nakikita niya na may depth ka. Na hindi ka boring. Na worth it ang time niya sa'yo. At yan ang nagiging attraction. Kasi ang attraction hindi lang physical. Ang attraction mental, emotional, spiritual. Ang 6-step boundaries. At ito ang pinakamahirap para sa karamihan. Kasi ang boundaries parang rejection. Parang saying no, parang potentially makaka-offend. Pero alam mo ba ang totoo? Ang boundaries sign ng self-respect. At ang self-respect attractive. Kaya ano ang boundaries na kailangan mong iset? Una, boundaries sa time mo. Hindi ka available 24/7. May sarili kang schedule. May sarili kang priorities. Pangalawa, boundaries sa effort mo. Hindi ka mag-invest ng mag-invest kung walang reciprocation. Pangatlo, boundaries sa treatment sa'yo. Hindi mo tatanggapin ang disrespect. Hindi mo tatanggapin ang pagiging option. At kapag ni-communicate mo ang boundaries na yan, may dalawang possible outcome. Kung ang babae ay tunay na interested, re-respetuhin niya yan. A-adjust siya. Mag-meet siya sa standards mo. Pero kung ang babae ay hindi interested, mag-exit siya. At yan ay blessing in disguise. Kasi ngayon alam mo na, hindi mo na kailangan mag-waste ng oras sa taong hindi ka naman nire-respeto. At sa paglabas niya, may space na para sa taong deserve mo. Kaya ang boundaries hindi nang bubuwag. Ang boundaries nagfi-filter. Pinapakita niya kung sino ang worth it at kung sino ang hindi. At yan ang power niya. Ang 7th step, abundance mindset. Alam mo ba kung ano ang difference ng scarcity versus abundance? Ang scarcity, iniisip na ito na ang last chance. Na wala ng iba. Na kailangan kuhanin ang opportunity na ito kahit hindi perfect. Ang abundance, iniisip na kung hindi ito, may iba pa. Na maraming opportunities na hindi kailangan magsettle. At sa mindset na yan, may shift sa behavior. Ang scarcity, desperate, clingy, needy. Ang abundance, relaxed, confident, selective. At alam mo ba kung sino ang mas attractive? Ang taong may abundance mindset. Kasi ang babae nararamdaman ang energy mo. Kapag desperate ka, ramdam nila. Kapag confident ka, ramdam din nila. Kaya paano ka magkakaroon ng abundance mindset? Una, realize mo na may 4 billion women sa mundo. Hindi ka limited sa isa lang. Pangalawa, realize mo na ang value mo, hindi dependent sa isa lang tao. Maraming tao ang pwedeng mag-appreciate sa'yo. Pangatlo, realize mo na ang relationship dapat mutual. Kung hindi mutual, hindi worth it. At sa realization na yan, may kalma na dumadating. Kasi ngayon hindi ka natatakot na mawala siya. Kasi alam mo na may iba pa. Hindi dahil player ka, kundi dahil realistic ka sa situation. At sa kalma na yan, may confidence na naturally lumalabas. Ang 8th step, live your purpose. Ito ang pinaka-essential. Kasi ang totoo, ang lalaking may purpose hindi nag-chase ng babae. Ang babae ang nag-chase sa kanya. Bakit? Dahil ang purpose attractive. Ang purpose, ibig sabihin may direction ka, may vision ka, may mission ka sa buhay. At ang babae, attracted sa lalaking may direksyon. Kasi ibig sabihin alam mo kung saan ka pupunta at potentially pwede silang sumama sa journey mo. Pero tingnan mo ang karamihan ng lalaki. Walang purpose, walang direksyon. Ang focus lang, ang babae. At yan ang nagiging boring. Kasi ang buhay mo wala ng substance, wala ng meaning beyond siya. Kaya ang tanong, ano ang purpose mo? Ano ang gusto mong ma-achieve sa buhay? Ano ang legacy mo? Ano ang contribution mo sa mundo? At kapag na-identify mo na yan, focus ka doon. Pursue your career, pursue your passion, pursue your goals. At sa pursuit na yan, may transformation na mangyayari. Kasi ngayon, ang buhay mo may meaning, may excitement, may fulfillment, at ang energy na yan infectious. Nakikita ng babae na may sarili kang mundo, na hindi ka dependent sa kanya para maging masaya. At yan ang nagiging attractive, yan ang nagiging namimiss. Kaya ngayon, decision time, ano ang pipiliin mo? Patuloy ka bang maghahabol? Patuloy mo bang bibigyan ng lahat ng oras mo ang taong hindi ka naman binibigyan ng oras niya? O magsisimula ka ng mag-invest sa sarili mo? Magsisimula ka ng buuin ang buhay mo na independent sa kanya?
Kasi ang totoo, ang pagpili mo ngayon magde-define ng susunod na chapter ng buhay mo. Kung pipiliin mo ang unang option, alam mo na ang outcome. Mas lalo kang magiging invisible. Mas lalo kang hindi mamimiss. Mas lalo kang magiging option. Pero kung pipiliin mo ang second option, may transformation na mangyayari. Hindi overnight, hindi instant, pero sigurado. Kasi habang lumalaki ka, habang umuunlad ka, habang nag-improve ka, may shift sa dynamic. At kung minsan, sa shift na yan, biglang siya na ang nag-reach out. Biglang siya na ang nag-initiate. Biglang siya na ang nag-invest. Pero alam mo ang pinakamagandang part? By that time baka wala ka ng pake. Kasi by that time may sarili ka ng buhay. May sarili ka ng standards. At kung hindi siya umaabot sa standards mo, okay lang. Kasi hindi na siya ang priority mo. Ang priority mo, ang sarili mo. At yan ang ultimate freedom. Ang freedom na maging masaya kahit mag-isa. Ang freedom na maging fulfilled kahit walang relationship. Ang freedom na mamiss ng hindi naghahabol. Kaya simulan mo na ngayon. Ngayon, balik tayo kay Carlos. 6 na buwan mula nang tumigil siya sa paghahabol. May na-receive siyang text. Galing dun sa babae. Carlos, kamusta ka na? Miss na kita. At alam mo ang ginawa niya? Nag-reply lang siya ng simple. Hey, okay naman. Busy lang sa work at sa training ko. Ikaw, kumusta? Walang drama. Walang bitterness. Walang parinig. At alam mo ang naging reaksyon ng babae? Nagulat siya. Kasi expected niya lalambingin ulit siya ni Carlos. Aalagaan ulit. Liligawan ulit. Pero hindi. Kasi alam mo ba kung ano ang nangyari sa 6 na buwan na yon? Nag-transform si Carlos. Hindi dahil gusto niyang bumalik ang babae, kundi dahil nagsawa na siya sa version niya ng sarili na walang respeto sa sarili. Kaya ginawa niya ang sinabi ko. Nag-focus siya sa sarili niya. Nag-invest siya sa growth niya. Nag-build siya ng buhay na worth it. At ngayon ang babae na dating hindi siya pinapansin, nanghihinayang. Pero ang tanong, babalik pa si Carlos? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang deeper layer ng transformation. Ang mas malalim na principles ng stoicism na mag-guide sa'yo hindi lang sa pag-attract ng babae, kundi sa pag-live ng meaningful life. Kasi ang totoo, ang goal hindi lang maging attractive. Ang goal maging tao na proud ka sa sarili mo. At sa journey na yan, side effect lang ang pagkamis sa'yo ng iba. Tingnan natin ang mas malalim na problema. Bakit ba tayo umaasa sa validation ng iba para maramdaman nating may halaga tayo? Bakit kailangan nating may relationship para maramdaman nating complete tayo? Bakit takot tayong mag-isa? At ito ang root ng lahat ng problema. Ang fear of loneliness. Ang fear of rejection. Ang fear na baka walang magmamahal sa'yo. Pero alam mo ba kung saan galing ang fear na yan? Sa conditioning. Sa mga pelikula na pinapanood natin. Sa mga kanta na naririnig natin, sa society na nagsasabi na ang success kasama ang pagkakaroon ng partner. Kaya ang mga lalaki, nag-grow up na naniniwala na ang worth nila, dependent sa relationship status nila. Single ka? Kulang ka. May partner ka? Complete ka na. Pero ang totoo, kasinungalingan yan. Kasi ang completion hindi galing sa iba. Ang completion galing sa sarili mo. At yan ang fundamental error ng thinking. Ang pag-iisip na ang babae magsasalba sa'yo. Magiging dahilan ng happiness mo. Magiging purpose mo. Pero alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag ginawa mo siyang purpose mo? Kapag nawala siya, wala ka ring purpose. Kapag iniwan ka niya, naiwan mo rin ang sarili mo. At yan ang tragedy. Kaya ang Stoicism may clear na principle tungkol dito. Happiness and freedom begin with a clear understanding of one principle. Some things are within our control, and some things are not. Epictetus. Ang control mo ang sarili mo, ang thoughts mo, ang actions mo, ang character mo. Ang hindi mo control ang feelings ng iba, ang decisions ng iba, ang acceptance ng iba. Kaya kapag ininvest mo lahat ng happiness mo sa kung magugustuhan ka niya o hindi, ininvest mo ang happiness mo sa something na wala sa control mo. At yan ang sure way to misery. Kasi ngayon ang happiness mo dependent sa mood niya, sa reply niya, sa attention niya. Good mood siya? Masaya ka. Bad mood siya? Malungkot ka. Mag-reply siya, ecstatic ka, hindi mag-reply, devastated ka. At tingnan mo kung anong klase ng buhay yan. Emotional roller coaster na hindi mo kontrolado. Kaya ang solution hindi kontrolin siya, kundi bawiin ang power na binigay mo sa kanya. Kasi ang totoo, binigyan mo siya ng power to make or break your day. Power to determine your mood. Power to define your worth. Pero bakit mo binigay yan?
Dahil naniniwala ka na kailangan mo siya, pero ang katotohanan, hindi mo siya kailangan, gusto mo lang siya. At may malaking difference ang kailangan versus gusto. Ang kailangan dependency, ang gusto preference. Ang kailangan desperation, ang gusto choice. Kaya ang shift na kailangan mong gawin, from kailangan ko siya para maging masaya to masaya ako. At mas masaya kapag kasama ko siya. From kailangan ko ng relationship para maging complete, to complete na ako at willing akong mag-share ng buhay ko sa tama. At sa shift na yan, may transformation sa energy mo. Kasi ngayon, dating ka sa relationship hindi bilang beggar kundi bilang investor. Hindi ka humihingi ng completion, kundi nag-aalok ng partnership. Hindi ka naghahanap ng savior, kundi ng companion. At yan ang attractive. Kasi ang babae ayaw nila ng burden. Ayaw nila ng responsibility na pasayahin ka. Gusto nila ng partner na masaya na at willing na mag-share ng happiness. Pero tingnan mo ang karamihan ng lalaki. Ang dating nila sa babae parang problema na kailangan solusyonan. Fix me, complete me, save me. And sino ba ang attracted doon? Kaya ang first shift, tanggapin mo na ikaw ay responsible sa sarili mong happiness. At kapag natanggap mo na yan, may freedom na dumadating. Freedom na mag-enjoy ng buhay kahit mag-isa. Freedom na maging masaya kahit walang relationship. Freedom na hindi dependent sa validation ng iba. At sa freedom na yan, may confidence na naturally lumalabas. Pero ang problema, hindi lang yan. May isa pang deeper issue. Ang ego. Kasi ang totoo, ang paghahabol hindi lang tungkol sa babae. Tungkol din sa ego mo. Ang ego mo ay nagsasabi, kailangan ko siyang makuha para patunayan sa sarili ko at sa iba na may value ako. Ang ego mo ay nagsasabi, kapag naging girlfriend ko siya, ibig sabihin worthy ako. Ang ego mo ay nagsasabi, kapag nagustuhan niya ako, validated na ako. Pero alam mo ba kung ano ang problema sa ego-driven pursuit? Ang focus mo hindi sa connection. Ang focus mo sa validation. Kaya kahit makuha mo pa siya, hindi ka magiging fulfilled kasi ang hanap mo hindi siya. Ang hanap mo ang proof na may halaga ka. At yan ang nagiging toxic. Kasi ngayon, ang relationship hindi tungkol sa pagmamahal. Tungkol sa ego. At kapag ang ego ang nag-drive ang relationship, hindi sustainable. Kaya ang stoicism very clear dito. It is not the man who has too little but the man who craves more that is poor. Seneca. Ang ibig sabihin ang kahirapan, hindi sa kakulangan. Ang kahirapan sa pag-crave ng kung ano ang wala. At kapag nag-crave ka ng validation, ng acceptance, ng appreciation from someone na hindi ka binibigyan, ikaw ay poor. Pero kapag nag-focus ka sa kung ano ang meron ka, sa kung sino ka, sa kung ano ang value mo independent of others, ikaw ay rich. At yan ang mindset shift na kailangan. From poverty mentality to abundance mentality. From hindi ako sapat to sapat ako at may value akong mai-contribute. At sa shift na yan may calmness na dumadating. Kasi ngayon, hindi ka nag-compete, hindi ka nag-prove, hindi ka nag-beg. Kasi alam mo na may value ka. At ang value na yan, hindi dependent sa opinion ng iba. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakatakot? Ang possibility na habang buhay kang mabubuhay sa cycle na yan, ang cycle ng paghahabol, ng pag-asa, ng disappointment, ng paghahabol ulit. Kasi yan ang pattern ng karamihan, naghabol sa isang babae, hindi nakuha, nalungkot, tapos may bago. Naghabol ulit, hindi nakuha, nalungkot, tapos may bago ulit. At sa bawat cycle, lumalaki ang bitterness, lumalaki ang resentment, lumalaki ang feeling na unfair ang mundo. Bakit sila nakakakuha ng girlfriend, ako hindi? Bakit ang dali lang para sa kanila, pero para sa akin ang hirap? Bakit ang mga masasamang lalaki sila pa ang may girlfriend pero ako na mabait, wala? At sa bitterness na yan, may toxicity na pumapasok. Ang toxicity ng nice guy syndrome. Ang pag-iisip na dahil mabait ka, deserve mo ang relationship. Pero alam mo ba ang totoo? Ang kindness hindi currency. Ang kindness basic human decency. Hindi dahil mabait ka, may utang na loob sa'yo ang babae na maging girlfriend mo. Hindi dahil nag-effort ka. Obligado silang suklian ka. Kasi ang relationship hindi transaction. Ang relationship connection. At ang connection hindi nabibili ng kabaitan. Ang connection natural. Pero ang problema, ang karamihan ng nice guys, hindi talaga mabait. Ang totoo, may agenda. Mabait sila kasi umaasa silang may balik. Umaasa silang maging girlfriend nila. Umaasa silang may reward, pero kapag wala, biglang nag-switch, biglang naging bitter, biglang naging hostile. At yan ang proof na ang kindness nila hindi genuine, transactional. Kaya ang shift na kailangan,
From transactional kindness to genuine kindness. Maging mabait hindi dahil may inaasahan ka. Maging mabait dahil yan ang karakter mo. At kapag yan ang foundation, may shift sa energy. Kasi ngayon walang hidden agenda. Walang strings attached, walang expectations. At yan ang attractive, yan ang authentic. Pero aside from nice guy syndrome, may isa pang issue. Ang scarcity mentality. Ang pag-iisip na ito na ang last chance. Na wala ng iba na kailangan desperate measures. At sa mentality na yan, ginagawa mong last resort ang babae. Pero alam mo ba kung ano ang irony? Kapag tinrato mo siyang last resort, ganyan din ang treatment niya sa'yo. Kasi ang energy na ikaw na lang ang pag-asa ko hindi attractive. Nakakatakot yan. Nakakatakot kasi ang responsibility na pasayahin ka, sobrang bigat. Kaya ang babae tumatakbo. Pero kapag ang energy mo ay may options ako pero ikaw ang prefer ko, different ang dating. Kasi ngayon choice ka niya, hindi obligation. At ang choice mas may value. Kaya alam mo ba kung paano ka magkakaroon ng abundance mentality? Una, realize mo na maraming opportunities sa buhay. Hindi lang sa babae, sa career, sa friendship, sa personal growth. Pangalawa, realize mo na ang value mo, hindi dependent sa isa lang tao. Maraming tao ang pwedeng mag-appreciate sa'yo. Pangatlo, realize mo na ang rejection, hindi end of the world, redirection lang yan. At sa realization na yan, may peace na dumadating. Peace na kahit ano ang mangyari, okay ka pa rin. Pero alam mo ang pinakamahirap na realization? Ang possibility na ang babae na hinahabol mo hindi para sa'yo. And yan ang bitter pill na kailangan mong lunukin. Kasi minsan, walang mali sa'yo. Walang mali sa kanya. Walang mali sa situation. Sadyang hindi lang kayo compatible. Sadyang hindi lang aligned ang timing. Sadyang hindi lang meant to be. And yan ay okay. Kasi forcing something na hindi natural, mas nakakasama. Mas nakakasama kasi may resentment na bubuo. May frustration na bubuo. May disappointment na bubuo. Kaya minsan, ang best decision ang letting go. Pero hindi basta letting go. Letting go with grace. Letting go without bitterness. Letting go without resentment. Letting go with gratitude sa lessons na natutunan mo. At sa letting go na yan, may closure na dumadating. Closure na hindi galing sa kanya, kundi galing sa sarili mo. Kasi ang closure, hindi words from her. Ang closure, acceptance from you. Acceptance na it's over. Acceptance na hindi kayo meant to be. Acceptance na may better things waiting. At sa acceptance na yan, may freedom na dumadating. Freedom to move forward, freedom to heal, freedom to grow. Pero ang problema, ang karamihan hindi nag-let go. Nag-hold on. Nag-hold on sa pag-asa. Nag-hold on sa possibility. Nag-hold on sa what if. At sa pag-hold on na yan, nag-stuck ka. Nag-stuck sa past. Nag-stuck sa pain. Nag-stuck sa possibility na never nang mangyayari. Kaya ang tanong, gaano katagal mo pa gustong maging stuck? Gaano katagal mo pa gustong mag-suffer? Gaano katagal mo pa gustong i-sacrifice ang present mo para sa past na hindi mo na mababago? Kasi ang totoo, everyday na nag-hold on ka, everyday na iniisip mo pa rin siya, everyday na umaasa ka pa rin, ay day na hindi mo ginagamit para sa growth mo. At yan ang nagiging tragedy. Hindi siya ang nawala. Ikaw ang nawala. Nawala ka sa sarili mo. Nawala ka sa purpose mo. Nawala ka sa potential mo. Kaya ngayon, decision time. Kailan ka ba mag-let go? Kailan mo ba ibibigay sa sarili mo ang freedom na deserve mo? Kailan mo ba uunahin ang sarili mo? Kaya ngayon, pag-usapan natin ang deeper solution. Ang solusyon na hindi lang tungkol sa pag-attract ng babae, kundi tungkol sa pag-build ng buhay na worth living. At nagsisimula ito sa principle ng Stoicism na sinabi ni Marcus Aurelius. Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself and your way of thinking. Ang ibig sabihin ng happiness hindi sa labas, nasa loob. Hindi sa relationship, nasa sarili mo. Hindi sa validation ng iba, nasa acceptance mo sa sarili mo. Kaya ang first deeper step, self-acceptance. Tanggapin mo kung sino ka. Ang strengths mo, ang weaknesses mo, ang past mo, ang mistakes mo. Tanggapin mo na hindi ka perfect. At okay lang yan. Kasi ang perfection myth. Walang perfect na tao, lahat may flaws. Pero ang difference ng attractive versus unattractive, hindi sa absence ng flaws, kundi sa acceptance ng flaws. Ang attractive aware sa flaws nila pero hindi nag-apologize for existing. Ang unattractive nag-hide ng flaws pero obvious pa rin. Kaya ang shift from hiding to owning. Own your story, own your past, own your imperfections. Kasi ang authenticity attractive. Pero ang self-acceptance hindi one-time decision. Proseso yan. Proseso ng pag-forgive sa sarili mo sa mga mistakes mo. Proseso ng pag-appreciate sa sarili mo sa mga achievements mo kahit maliit.
Proseso ng pag-let go sa standards ng iba at pag-set ng sarili mong standards. At sa proseso na yan, may self-love na nabubuo. Hindi narcissism, kundi genuine appreciation sa sarili mo. At yan ang foundation ng lahat. Kasi kapag mahal mo ang sarili mo, hindi ka mag-settle sa mga taong hindi ka mahal. Kapag mahal mo ang sarili mo, hindi ka mag-tolerate ng disrespect. Kapag mahal mo ang sarili mo, hindi ka mag-sacrifice ng dignidad mo. At yan ang nagiging standard mo. Ang second deeper step, purpose-driven living. Ito ang game changer. Kasi ang lalaking may purpose, walang oras mag-overthink tungkol sa babae. Ang lalaking may purpose, busy sa pag-pursue ng dreams niya. Ang lalaking may purpose, may direksyon na clear. At ang direksyon na yan, magnetic. Kasi ang babae, attracted sa lalaking alam kung saan siya pupunta. Pero tingnan mo ang karamihan. Walang direksyon, walang vision, walang mission. Ang focus lang makakuha ng girlfriend. Pero yan ba talaga ang purpose mo sa buhay? Ang magkaroon ng girlfriend? Kung yan lang, ano ang mangyayari after? Wala ka ng purpose? Kaya kailangan mas malalim. Ano ang legacy mo? Ano ang contribution mo sa mundo? Ano ang impact mo? At kapag na-identify mo na yan, pursue it with passion. Kasi sa pursuit na yan, may fulfillment na dumadating. Fulfillment na independent sa relationship status mo. Fulfillment na galing sa fact na ginagawa mo ang purpose mo. At sa fulfillment na yan, may glow na lumalabas. Ang glow ng taong masaya. Ng taong fulfilled, ng taong may direksyon. At yan ang attractive beyond physical. Ang third deeper step, emotional independence. Ito ang pinakamahirap. Kasi ang karamihan emotionally dependent sa iba. Dependent sa validation. Dependent sa approval. Dependent sa presence ng iba para maging masaya. Pero alam mo ba kung ano ang problema ng emotional dependency? Kapag nawala ang source, nawala ka rin. Kaya ang goal, emotional independence. Ang kakayahan na maging masaya kahit mag-isa. Ang kakayahan na i-manage ang emotions mo without relying on others. Ang kakayahan na maging stable kahit unstable ang environment. At paano mo makukuha yan? Una, learn to enjoy